Kamshi, for today's video gagawa tayo ng banana pancake na galing sa bunga ng puno ng kapitbahay namin. Char! Hello mga Kamamshi! Welcome back to my channel! I would like to say thank you to all who supported me, and if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button to keep you updated. At ito nga ang bagong harvest na saging. Alam niyo ba kung anong klaseng saging yan? At dahil madami yan, at tingnan niyo naman, hinog na, ay hindi namin naubos. So para hindi masayang doon sa hindi agad namin nakain at na naging medyo maitim na yung balat niya, ayan, ganito ang gagawin na lang natin para makonsume pa natin. Dahil pag open ko naman at pag check ko, kahit maitim na yung balat niya, ay tingnan niyo, maganda pa rin yung loob niya. Kumbaga, yung balat lang yung nag-dry. So, instead na palaging prito, kasi usually, prito lang ang ginagawa ko rito. Dahil ang lasa nito, para din siyang saba na hindi mo maintindihan. Basta, may tawag sila dito sa saging na to. Yung iba tinatawag baklang saging. Dahil nag-post ako noon, nagtanong ako kung anong tawag nila sa saging na to. Karamihan yun ang sagot nila. Dahil hindi mo nga maintindihan kung saba siya or latundan. Pero masarap siya. Para sa akin, more on saba side yung lasa niya. Yung saba ng saging. So, ayan, imamash ko lang to gamit ang tinidor. Pero kung meron kayong masher, mas maganda yon kasi mas madali. Pag tinidor kasi dumudulas-dulas pa siya. Buti na lang, hinog na to at malambot lang. Kaya hindi ganun ka grabe yung pagkakadulas niya. So, ayan, mash lang natin. Hindi ko siya imamash ng durog na durog. May mga konting part pa rin na buo. Para pag kinain natin, syempre, may makakagat-kagat pa rin tayo na buong saging. At maganda rin tong gawing banana bread kasi yung flavor niya, mabango siya. Tapos, matamis na rin. Hindi mo na kailangan lagyan ng asukal. Pag piniprito ko nga to, para na nga rin siyang banana cue sa tamis niya. At kaya naman pala yung mga ibon at saka paniki dito sa paligid namin, laging nauunahan ako pag hinog na to. Kasi minsan, di ba, pag nasa puno, hindi mo naman makikita na inaisa ituktok, dilaw na pala or hinog na. Kaya pag hinarvest namin, ang nangyayari, bungi-bungi, may mga kain na nila ng mga ibon. So ayan, na-mash ko na siya, nakita niya may buo-buo pa. Nilagyan ko lang din siya ng all-purpose flour para maging binder at mabuo naman yung ating pancake. Ganyan lang, tansya-tansya lang. And dahil watery siya, ayan, tinansya ko na lang yung all-purpose flour na nilagay ko dito. Hindi na rin ako naglagay ng asukal dahil sabi ko nga, matamis siya, as in matamis. So, yan lang nilagay ko, all-purpose flour lang, then okay na. Tapos, imimix ko lang ng ganyan. And hindi rin ako naglagay ng egg or mantika. As in, ganyan na lang. Simpleng-simple lang. Yung saging at saka yung all-purpose flour lang, yung ingredient talaga na ginamit ko para dito. Ang importante, ayan, wag siyang masyadong malambot and yun nga, watery pa rin. Tingnan nyo, diba, medyo matubig pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit ganito tong saging na to. Makatas, makatas. Kaya ayan, nagdagdag pa rin ako ng all-purpose flour. Hindi ko na binilang kung ilan na yung nilagay ko. Basta hanggang wag lang sobrang basang-basa or malambot na malambot. Tapos mix nyo lang ng maigi. Yun, di ba tipid siya? Para din siyang, iniisip ko kung maruya, ayun, para din siyang maruya, di ba? Pero dahil durog siya, gawin na lang nating pancake na lang. Banana pancake, para social ang dating, di ba? Ang ganda pakinggan. Banana pancake, wow. So, ayan, kailangan mahalong maigi, walang matirang puti-puti dyan. Mamix maigi yung flour and the banana. And after nyan, ayan, pwede na natin siyang iluto. So, ito yung aking kawali. Malinis yan, maitim lang. So, lagyan muna natin ng konting butter para yung aroma nito at saka flavor nitong butter ay didikit din dun sa ating pancake mix. Then, pag natunaw yan, lalagyan pa rin natin ng mantika kasi ipa-fry nga natin yung ating pancake. Kaso lumalangoy sa mantika. Napadami yung lagay ko. Hindi ko na siya mababawasan. Dahil yun na lang yung butter na natira sa akin. So, hayaan mo na. Sige, back to maruya. Maruya talaga napunta. So, fry natin dito. Ayan na, ito yung aking mixture. Nakita may buo-buo pa naman. Na konti na saging. Hindi na natin masyadong dinurog. And, dahil mainit na to, so, lalagyan na natin. Maliliit lang yung gagawin ko. Ayan, ganyan lang. Isang kutsara lang. Tapos, ipa-flat na lang natin. Ayan, i-maximize natin tong ating pan
Dahil maliliit lang naman yung ginawa ko. Ilan kaya ang magkakasya dito? Subukan muna natin sa 4. So, malaki pa rin yung space, no? Hayaan natin muna dito ng mga ilang minutes. Ayan. Maganda siya kasi hindi dumidikit dito sa pan ko. Kaya, ayan, iurong-urong ko lang to. Para madagdagan pa natin. Sayang yung space. Ayan, may space pa. Dagdagan pa natin. Dahil marami naman yung mixture ko at para mabilis din tayong matapos magprito. Ayan na, nag-golden brown na siya agad. Imagine, hindi ako naglagay ng sugar. Tapos, all-purpose flour lang. At saka yung saging na yun. Ganun lang ka-easy. Kaya, ayun ang itsura. Naging maruya. Masarap din siguro. Hindi ko pa na-try mag-banana bread na gamit tong saging na to. Pero pagka naka-harvest uli kami, susubukan ko ngang gumawa ng banana bread na ito yung gagamitin kong saging. Kasi mabango din siya eh. Kahit hindi ka na maglagay ng banana flavor. Di ba yung iba nilalagyan pa nila ng banana flavor para mabango-mabango. Ito kahit hindi na, malakas din yung amoy niya. Para din siyang amoy nung, alam niyo yung green na saging na mahahaba. Yun din ang isa sa masarap gamitin pag nagbabanana bread kayo. Hindi ko alam tawag sa saging na mahaba na yun eh. Kasi yung green na saging na yun, naalala ko yun nung bata ako, nagtitinda mama ko nung saging na yun, yung mahaba na green. Masarap din yun. So, eto na, nakaluto na tayo, hanguin ko na. O, diba? Hindi yan sunog ha. Na-over sa golden brown. So, ayan, di ba, hindi na sayang kahit sobrang black na yung balat niya, still okay pa rin pala and makakain pa rin. Akala ko kasi hindi na namin makakain yun. So, tinry ko lang talagang balatan yung saging and nagulat ako, maganda pa rin yung itsura niya. So, ayan, meron na tayong libreng merienda at kape na lang ang kulang or soft drinks. And actually, pwede rin siyang dessert kasi matamis pa rin siya kahit marami na tayong inilagay na all-purpose flour. At baka naman, paki-comment down below kung alam nyo ang pangalan ng saging na to. Nang sa gayon ay makilala ko na siya, kung sino siya. Dahil ang tagal-tagal ko nang tinatanong kung anong tawag at anong lahi ang saging na to. Dahil itong punong to, ang karamihan na tanim namin dito. So, ayun lang. Don't forget to subscribe and follow my Facebook page, Ma'am Shirizette. God bless!